Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to, ang pag-uusapan natin ay patungkol dito sa napipintong ikalawang impeachment ni VP Sara at marami ang nakapupuna na para bang gigil na ang Kongreso at ang Senado para ika nga maumpisahan na itong impeachment case na to. So, hindi na tayo masyado magpapaligoy-ligoy pa dahil syempre alam naman natin na may mga nag-file na ng impeachment case laban kay VP Sara at may napapabalita pa na meron pa ikatlong impeachment case na sasubmit at ito ay syempre hihimayin at didinggin ng Kongreso. Pero halos masasabi na rin natin na malaki na ang posibilidad na ito ay maipanik na sa Senado dahil alam naman natin na mas, sa opinyon ko, mas pinipili na ngayon ng nakararaming kongresista na mas makaiinam sa kanila kung mai-impeach si VP Sara dahil syempre, alam naman natin na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa lumalamig ang mga issue ng mga flood control projects at mga infrastructure projects na maanomalya na kinasasangkutan ng maraming kongresista at magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin talaga o ang ilan sa kanila ay hindi pa nababanggit kung makakasuhan o hindi. So, ang nakikita po nating senaryo dito sa aking personal na opinion ay ang gagamitin na nila, kumbaga parang dual purpose na to. Una, kapag nakasuhan na o naipanik na sa Senado ang impeachment case laban kay VP Sara ay una, inaasahan ng mga kongresista na ang atensyon ng tao ay malilihis magmula sa kanila o magmula sa mga binabanggit na personalidad na may kinalaman dito sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa papunta sa impeachment case ni VP Sara. At ikalawa, magsisilbi rin itong saving grace nila dahil oras na ma-convict o mapatunayang nagkasala nga si VP Sara ay syempre mawawalan na ng legalidad si VP Sara na makatakbo sa 2028 national election at alam naman po natin na yan na ang pinaghahandaan ni Vice President Sara Duterte ang 2028 national election. So, pagdating naman sa Senado, well, hindi na lihim kung gaano kaporsigido ang mga kongresista na maipasa. Sa tingin ko sa pinakamabilis dahil sila na rin na nagbanggit na sa anumang kaparaan ng legal ay pabibilisin nila ang proseso ng paghimaymay, pagtingin sa legalidad ng impeachment case ni VP Sara ay kagyat o agad-agad na nilang ipapanik ito sa Senado. So doon pa lang sa mga binitawang salita ng ilang mga kongresista ay halos sa paningin ko, nakakasiguro na ako na ito ay ipapanik na sa Senado. At itong mga nakakaraang araw po ay malimit o madalas na nai-interview na si Senate President Tito Soto at ayon din sa kanyang sariling mga pahayag na pinaghahandaan na nila ang impeachment case. So parang halos nakakasiguro na sila na ipapanik ito sa Senado at ura-urada siyempre
hindi ba? Ora-orada siyempre na magkukonvince sila bilang isang impeachment court. At nakikita naman natin sa mga galawan ng mga senador, maliban sa minorya na kung saan ay mga taga-suporta ni BP Sara ay gigil na rin, hindi ba? Gigil na rin sila na dinggin ng kaso na to at sa tingin ko sa pinakamabilis at legal na paraan ay kumbaga may malaki ng porsyento na makonvict si BP Sara unless, hindi ho ba? Unless na mag-resign si BP Sara bilang Vice President at well, aminin man natin at sa hindi, may katagalan pa rin yung 2 taon. At kung magre-resign si BP Sara, medyo mahihirapan siya na ipagtanggol ang kanyang sarili dahil oras na mag-resign siya o magbitiw siya sa kanyang tungkulin ay malaya na siyang makakasuhan ng kahit na sino na nagnanais na sampahan siya ng kaso sa korte. So, ano ba ang palagay natin dito? Well, ako maliwanag pa sa sikat ng araw kahit na hindi nila sabihin itong mga politiko na to ay sadya talagang ang kanilang nakikita na lamang paraan para masiguro nila na hindi sila sasabit, hindi sila makukulong. Kagaya ni Senador Bong Revilla, ay kinakailangan mawala sa landas si BP Sara. Pero alam niyo kung minsan mapagbiro ang panahon. Hindi ho ba? Mapagbiro ang panahon. Maaring magkatotoo yung kanilang mga assumptions, kanilang mga sapantaha na kapag nawala na si BP Sara ay ligtas na sila. Ang hindi nila naisip, ano't anuman ang mangyari sa kaso o sa impeachment case ni BP Sara, may mga iba pang kandidato na maaaring makinabang sa kabiguan kung sakasakali ni BP Sara. At iyon ang hindi nila nababantayan. Maraming mga politiko ngayon ang tahimik, mga masugid. Hindi man masasabing masugid, pero halos kaya nating sabihin na sumusuporta kay BP Sara at sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang hindi po natin napapansin na yun sa limelight, hindi po ba? Maaaring magsilbing sacrificial lamb si BP Sara. Pero in truth, may mga taong maaaring makinabang sa kanyang pagbagsak kung sakasakali. At pakatandaan po natin na ang mga Pilipino, ang simpatya ay palagi sa mga taong kinakawawa. Again, aminin man natin at sa hindi. So, totoo nga bang kung makukonvict nila o mapapatalsik nila sa pwesto si BP Sara, totoo bang ligtas na sila? Malabo. Bagkos, ang hindi nila naiisip, pinagpaplanuhan na sila ng masang Pilipino. Maaaring tahimik ang masang Pilipino ngayon o hindi sila masyadong hindi sila masyadong pinapansin na ngayon. Pero pakatandaan ninyo, naandyan pa rin ang eleksyon. Sa ayaw at sa gusto nila, matutuloy at matutuloy yan. Yun ang sinasabi kong panahon ng paghuhukom nila. Magugulat na lamang sila. Hindi man siguro lahat sila, pero malaking bilang ng mga politiko na nakinabang sa korupsyon sa gobyerno ay nakalalamang sa hindi na manalo. Hindi nila naiisip yun. Kaya maaring sabihin ninyo na baka
sinususugan ko o tinatakot ko yung mga kongresista na maaaring bumoto sa impeachment case ni VP Sara kung ito ay ipapanik sa Senado. Pero pakatandaan ninyo, hindi rin sila lahat, hindi lahat ng 300 mahigit na kongresista ngayon sa panahon na to ay willing na bumoto pabor sa impeachment case ni VP Sara. Hindi ho ba? Siguro kung darating na yung oras at alam ko siguro baka by next week desisyonan na ng Kongreso itong impeachment case ni VP Sara. Mula ngayon hanggang sa araw na yon, malalim ang ginagawang pag-iisip ngayon ng mga kongresista. Sabi nila 1/3 lang, di ba? Yun ang batas. 1/3 o mga 100 piraso ng mga kongresista lamang ang kinakailangang pumirma para maipanig sa Senado ang impeachment case. Pero sa nakikita kong galawan ngayon, maaaring makuha nila yung sinasabing numero na yon. Pero nakatitiyak ako na kung sino man yung mga kongresista na yon nabuboto para sa impeachment case ni VP Sara, malabo pa sa tubig pusali na makatakbo sila o manalo pa sila sa darating na eleksyon. Kaya siguro dapat kapag bagay, lagi namang ibinabalita yon na kada pagtatapos ng botohan, lalong-lalo na sa impeachment, ay inilalabas yan sa periodiko, sa mainstream media, maging dito sa social media, yung listahan ng mga kongresista na pumirma. Di ho ba? Ngayon, kung halimbawa na ipagkait nila yung listahan na yon, kumbaga maging sikreto, pati yung ibang kongresista na hindi bumoto, idadamay nila. So, ang lumalabas dito, kumbaga, lahat laban kay VP Sara. Hindi ho ba? Nakikita naman ng lahat yan. Lahat para laban kay VP Sara. Dahil si VP Sara na lamang ang nakikita nila na magiging problema nila. Hindi ba? At sa tingin ko, bagamat maliit ang tsansa, meron pa rin ilang mga politiko na umaasa na kapag bumaliktad sila, pagdating ng panahon na si VP Sara, kung luluubin man na manalo, ma-absuelto sila sa mga problema na kinakaharap nila ngayon. Pakatandaan po natin, magpasahanggan ngayon ay pinipilit pa rin ng nakararami, hindi lang ng iilan, ng nakararaming mga politiko na mabaon sa limot itong iskandalong kinasasangkutan ngayon ng administrasyon, ng mga kongresista sa Kongreso at ng ilan, kung hindi man malaking bilang, ng mga senador na nakaupo at yung mga hindi na po nakaupo ngayon dahil lamang nais nilang ibagsak si VP Sara. Hindi ako para kay VP Sara at sinasabi ko na dapat linisin si VP Sara. Pero ang nagiging diskarte po ngayon ng ating gobyerno ay sadyang bulgara na. Hindi ho ba? Bulgara na. Hindi na talaga dumadaan. Hindi na talaga dumadaan sa tamang proseso at paulit-ulit kong sinasabi. Hindi na po natin natuwa na nga ako nung hindi na pumasa yung impeachment case ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga, formality na lang yung sa Lunes na pagbobotohan daw nila sa plenaryo yung kung sufficient informed yung impeachment case ni Pangulong Bongbong Marcos, pero formality na lang yun. Wala talagang buboto nun. Walang buboto. So, considered na tsugi na
yung impeachment case ni Pangulong Bongbong Marcos, samantalang itong kay BP Sara, sa mga oras na to ay pinagtatalunan pa rin ng maraming mga kongresista. Pakatandaan ninyo, paulit-ulit ko rin sinasabi na ang bawat politiko, lalong-lalo na sa mataas na antas ng mga posisyon sa ating gobyerno, ang iniisip po nila permes ay yung kanilang political survival. Diyan na rin pumapasok yung mga gumagamit sila. Nagbabayad sila ng mga malalaking pangalan, mga mainstream media personalities. Maging sa social media, yung mga tinitingala natin, hinahangaan nating mga social media influencers, ay nasa payroll nila. Marami na nakakaalam yan. At kitang-kita naman sa mga galaw nila sa kanilang mga sinasabi na kahit mapahiya na rin sila sa maraming tao, ginagawa pa rin nila sa ngalan ng pera. Nakakalungkot, hindi ho ba? Kung mapapansin ninyo, mataas na ang mga pangunahing bilihin natin ngayon. Marami ang walang trabaho ngayon. Hindi ba dapat yan ang inaasikaso ngayon ng ating gobyerno, bagkos nakatutok? Lahat ng resources, lahat ng mga politikong matataas dito sa impeachment case ni BP Sara. Di ba? Tama, hindi nakukuha sa laki o liit ng dinispalgo ng isang politiko ang kung siya ba ay nararapat na litisin o hindi. Ang sinasabi ko lamang dito, napakaraming politiko na dapat unahin. Bakit si BP Sara ang pinanggigigilan nila? Dahil iniisip nila na kapag naibagsak nila si BP Sara, matatapos ang mga problema nila at babalik sa dati ang kanilang mga buhay-buhay. Pero hindi nila naiisip na kapag bumagsak si BP Sara, may mga politiko na maaaring makinabang dyan. Magagamit ang sitwasyon na yan para manalo sila. At isang bagay lamang ang kinakailangan gawin ni BP Sara kung sakasakali man na bumagsak si BP Sara ay ang kanyang endorso. Ang kanyang endorsement, hindi kayang patayin ng legalidad yun. Hindi siya pwedeng pagbawalan ng kahit na anong batas na magrekomenda ng isang kandidato na pwede niyang patakbuhin sa 2028 national election. Marami ang mag-aambisyon yan. At hindi nila alam kung sino. Miski ako, hindi ko rin alam kung sino. Pero, may mga politiko na alam natin na nakasuporta lagi o affiliated sa mga Duterte. Ang hindi natin napapansin ngayon, nakikiramdam lang din sila. So, kailangan gagamitan din nila ng konting sentido komon yung kanilang mga pinaggagawa kung ito ba ay makakabuti sa kanila. Tingin ko, hindi. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, hindi na natin kailangan ang impeachment case. Bagkos ituon na lamang natin o ituon na lamang dapat ng ating mga politiko ang kanilang atensyon sa pagpapainam ng buhay ng ating mga kababayan ng ating bansa. Bagkos, baon na baon ngayon sila sa politika. So, medyo nakakahiya. So, dito ko muna tatapusin ng video na to at sa susunod ko pa po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. Pero bago ang lahat, sana kung hindi naman nakakabigat sa inyo ay baka maaaring pakilike nyo po yung aking video at pakishare na rin po. At kung hindi naman po nakakabigat, libre naman po yan, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Malaking bagay po sa akin yun. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.